Timothy, chapter number 14 to 17. Nakita nyo na? 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 17. Apostle Paul wrote this epistle or letter to Timothy. Kaya ang sabi ni Paul kay Timothy sa verse 14, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." Read with me. "All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works." In verse 14, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them." Isa sa disenyo ng Diyos sa mga anak ng Diyos sa atin ay ang magpatuloy. Amen? It is not God's design for every believers to stop, huminto. Kung meron man tayo dapat ihinto, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Diba? Alam na natin yan. Alam nyo yan kung ano yung mga bagay na hindi nakakatuwa sa Panginoon. Yun ang ating ihinto. Kung ano yung dapat ipagpatuloy, yun mga bagay na siyempre ang Diyos natin ay nalulugod. So, but continue thou. Let us pray. Our loving, heavenly, compassionate, all-powerful Father, Lord, we thank you for tonight. Thank you, Lord, for this great privilege again that we can worship in spirit and in truth. Lord, bless our worship tonight. And thank you, Lord, for the protection that you've given to us. Thank you for everything. And again, we pray that you continue to bless us through the guidance of the Holy Spirit. I hope and pray that we can understand the message tonight. Forgive us also for all of our sins and iniquities that we have done against you. Thank you, Lord. Thank you for your powerful word that we have just read. Thank you because your word is our spiritual food. Thank you so much, and bless also those who can watch this preaching. Bless them, Lord. We ask all these things in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and all of God's people will say, Amen. Amen. Okay. So, pag continue thou. No? Meron pong dahilan bakit kailangan natin magpatuloy. At sinabi dyan, saan tayo dapat magpatuloy? Puntan sa Diyos. Yun ang palaging nagagawa ng tao. Tama ba? Right. Pero yung mga bagay na gusto ng Diyos na maluwalhati siya, yun ang hindi nagagawa natin. Right. Kasi nga, sabi ni Apostle Paul, sabi rin niya, sa Romans chapter 7, no? Sabi niya, kung ano yung gusto kong gawin, yung na hindi ko nagagawa, kung ayaw kong gawin, yun. Kaya ang ating, kaya tayo hindi lumalago, no? Dahil sa ating kasalanan, kaya tayo hindi lumalago sa ating pananamlay. Hindi, pananampalataya. Kaya sagot kayo ng sagot, dapat fill in the blanks na nga, hindi pa tama. Romans 7, itong sabi ni Paul. No? Gawin ni Pablo, hindi niya nagagawa. Yung ayaw niya gawin, yun ang nagagawa. Dahil nga, nasa laman pa siya, lalo na tayo. Sabi dito sa verse 15, "For that which I do, I allow not. For what I would, that I do not." Kung anong gusto ko, yun ang hindi ko nagagawa. But what I hate, kung ano yung kinamumuhian niya, that, tingin Bible, that do I. Tapos sabi niya, "If then I do that which I would not, I consent unto the law, that it is good. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me." Kumbaga sa Tagalog, ganito, kung ano yung ayaw ni Pablo, yun ang kanyang nagagawa. Pero yung, tama ba? Kung ano yung ayaw
ni Pablo. Yun ang nagagawa niya. Kung ano yung kinamumuhian ng Diyos. Parang mali ah. Tulungan niya ako sa Tagalog na. Kung ano yung gusto niya, hindi niya magagawa. Ano yung ayaw na, yun ang nagagawa niya. No? Magpatuloy. No? Sabi nga ng Panginoon sa Romans chapter 8, John chapter 8, verse number 32, sabi niya, sa 31, sabi niya, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang magpatuloy sa Panginoon, napakahirap. Tama ba? Lalo na yung mga Kristiyano ngayon, di ba? Kaya, si Apostle Paul, sinabi talaga niya sa anak na sa pananampalataya, but continue thou in the things that thou hast learned. So, nandyan, yan yung number 1. Oh, what to continue or where to continue. Saan magpatuloy? Nakalagay doon sa mga bagay na natutunan. Let us continue in the things which thou hast, which we have learned. Kaya napaka-importante ng pagpunta sa church. Kasi ang pagpunta sa church, nandito na ituturo ang salita ng Diyos at tayo ay natututo dito. Ang mundong ito, grabe, punong-puno na ng kasamaan. Wala na exempted yun eh. Kapag ang bata meron ng cellphone, ay talagang ang utak niyan, ano na, polluted na. Last week lang, nakakagimbal na balita. Di ba? Isang 8 taong gulang na bata, babae, pinatay, ginahasa. Sinong gumahasa? Kapitbahay, kalaro na 13 taon ng edad. Alam niyo ba kung bakit ginawa ng bata na yon? Nung inano ng pulis, tinanong, bakit? Alam niya nagawa? Kasi sa mga pinapanood niya. Anong pinapanood niya sa cellphone? Mga bold. Sipin mo lang 3 taong kriminal na. Di ba mga kabataan? Tingnan niyo yung mga cellphone niyo. Yung mga bagay na hindi dapat natutunan. Imagine nyo. Tapos yung ginawa pa ng bata na pumatay, sinakal niya tapos ginahasa. Tumulong pa kunwari sa paghahanap. Tumulong sa paghahanap. Pero nung nireview yung CCTV, siya yung huling kasama. Paano nangyari yun? Dahil sa kanyang mga natutunan. Saan? Sa cellphone. Kaya tayo dapat talagang magpatuloy na matuto, ha? Saan? Sa salita ng Diyos. May mga bata ngayon, pag walang cellphone, hindi masaya ang buhay. Kaya tayo mga magulang, i-check natin yung mga cellphone ng mga anak natin. Ha? Uy! Kayong mga may cellphone, ha? Sino 13 years old? Sino 13 dito? 13. Ikaw, ilang taon ka na? 12? Magdadala na natin isa, 13. Criminal na? Kaya kayo din mga ingatan talaga yung mga bata ngayon. Hindi na po safe ngayon. Ay, tama. Tama po. Ha? Kaya pasalamat tayo na meron tayong Sunday morning, may fellowship pa, meron pang hapon. Diba? Tapos may Miyerkules pa. Sipin mo, sabihin mo, grabe naman yan. Anong grabe? Kahit na ang dami natin ginagawa sa church, wala pa ito sa kalingkingan ng pagtuturo ng sanlibutan. Grabe ang sanlibutan. Right. Amen?
Amen. Kaya nga, let us continue to learn the Word of God. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of. Kaya ito, dapat talaga itinuturo palagi. Paano nga matututo ang mga Kristiyano kung hindi pupunta sa church? Correct. Don't tell me, kahit di man ako, kahit wala naman ako sa church, matututo naman ako ng Bible. Pambihira, sino sabi sa'yo? Kasi kung Bible reader ka, and if you believe in God, and you love His Word, siyempre, mamahalin mo ang salita ng Diyos. Kaya pagpunta sa church ay utos ng Diyos. Hindi mo sabihin, kahit nasa bahay lang ako, ay matututo ako. Okay lang yan kung hindi mo kayang pumunta. Pero kung kaya mo naman pumunta. Di ba? Meron mga Kristiyano, hindi pumupunta sa church kasi ang dahilan ay kung ano-ano na lang. Iba yung pumupunta sa simbahan. Amen? Huminga kayo, huminga. Kakihin din ang puso niyo. Grabe. 13 years old. Kinasuhan ng murder. Sige, saan dadalhin yun? Sa DSWD. Paliliguan yun doon, pakakainit. Pihira. Ngayon, pag mga ganong edad, kapag yung bata addict na sa cellphone, nako, hindi na inosente yan. Grabe. Sino 8 years old dito? Halimbawa, ikaw, 13 years old ka, tayo ka nga. Ikaw, tayo. 11 ako. Ay, kaya na, halimbawa na, 13 na lang. Tayo ka. Tayo ka. Hindi ko sinabing ikaw yun. Pero tayo ka lang. Baka suspect ka. Tayo. Isipin nyo na, ang bata talaga, inosente naman dapat yan eh. Kaya lang, hindi nagiging inosente dahil sa mga gadgets. Kasi kung ano-anong pinapanood, sabi ng pulis, bakit mo nagawa yan? Kasi nga, kung ano yung napapanood niya sa adult side, sabi niya, gusto kong gawin to. Eh, hindi pumayag yung bata. Sinakal niya ngayon. Sinakal, ginahasa pa, pinatay. Imagine? Kaya anong kailangan ng mundong ito, lalo ng bansa natin Pilipinas? Salita ng Diyos talaga eh. Hindi mga politiko. Walang politiko na makakapagbago ng tao. Salita lang ng Diyos. At sino may mga karapatan magturo dyan? Mga pastor. Grabe, no? Kaya pasalamat kayo na may nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Patuloy talaga. Salamat sa mga paralan dyan, pero yung mga eskwelahan nyo, wala. Kahit na magtapos ka sa secular, pag walang Word of God, yayabang ka lang. Yayabang ka lang. Eh, sabi ni Pablo, knowledge pop up. Ang kaalaman talaga ang nang siyang nagiging dahilan para ang tao magmataas. Lalo na pag sa tingin niya taas yan, sobrang taas niya, sabihin mo, di ko kailangan ng Diyos. Di ko kailangan ng church, Bible. Nagtapos na ako na walang Bible. O kita mo, yabang ang naidudulot. Pero kayo, mag-aral kayo ng gusto. Pag nagtapos kayo, talagang, kahit na hindi pa kayo nagtapos, magpagamit kayo sa Panginoon. Walang silbi yung alam nyo, yung profession nyo kung hindi nagagamit sa Diyos. Amen? Yan na, let us continue. What? To learn the Word of God. Kasi ang Word of God, ito yung ano sa atin eh. Magiging dahilan para maging mature tayo. Kaya sabi sa verse 17, di ba? That the man of God may be perfect. Perfect there means mature. Thoroughly furnished unto all good works. Kaya kailangan natin magpatuloy saan? No? Sa salita ng Diyos. So let us continue to learn the Word of God. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay wala itong katapusan.
Amen. Right. No? At saka kita niyo ang salita ng Diyos, no? Kagaya ito ng balon ba, na hindi nauubusan ng tubig. Ang ibang mga aklat, pag binasa mo, alam mo na kaagad Kahit hindi mo na basahin uli. Pero ito, kahit na ilang beses mo mabasa ito, pag binasa mo uli, ibang mensahe na naman ang matututunan mo. Right. Ako hindi lang 10 times na nabasa ko itong Bible, maraming beses na. Pero hanggang ngayon, pag nagbabasa ako, meron pa rin natututunan. Amen. O ilang beses na ako nag-preach na ganyan ang ginagamit kong but continue daw. Pero iba na naman. Amen. Right. Kahit sa linggo, yan pa rin ang ipipreach ko. Paano sabihin mo? Inulit lang ni Pastor. Pero I guarantee you, iba na naman ang ipaparating sa atin ng Panginoon. Right. Bakit? Kapangyarihan ang salita ng Diyos Amen. This book is different from other books. Right. Yung other books, mga book lang yan. Right. No? Pero ito, kakaiba. Amen. Continue to learn. Napaka-importante na sa learning, nandyan yung listening. Nakikinig ka. Right. Amen? Amen. Napaka-importante pala talaga na. Yung ating utak, punuin natin ng salita ng Diyos. Right. Tama. No? Tingnan yung utak natin. Ano yung nasa loob ng utak mo? Ano? Karnalidad. Right. No? Karnalidad. Kaya, wala tayong nagagawa. Nagiging unprofitable tayo sa mga anak ng Diyos. Hindi tayo napapakinabangan. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Maglingkod ka sa Diyos, mamamatay ka. Hindi ka maglilingkod sa Diyos, mamamatay ka pa rin. Right. It is better to die serving the Lord. Amen. Mas mahina mamatay na naglilingkod sa Panginoon. Mamamatay kayo lahat Mamamatay ka na, hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon. Right. Di ba? Tama. Yan ang hindi ko maintindihan Mamamatay na nga ang tao. Ayaw pa maglingkod sa Panginoon. Tama. Tama ba? Amen. Maglingkod tayo habang buhay pa. Right. Tama. Hanggat may hininga pa. Huwag sayangin yung buhay. Kahapon, tuwang-tuwa ako kasi yung 301st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion, yung bago na yung kanilang company commander. Pumunta dito dito sa bayan natin. Pumunta doon sa 3rd Platoon. So, kontak kami. Yung kaibigan natin si Brian Tonilete, Corporal. Pastor, punta kami dyan. Sige, kita kami doon. Dating doon, naka-formation na sila. Sinend yung picture, tapos nandun ako. So, bigay ng instruction, tapos maya-maya, sabi nung bagong si Police Major, Renimer Pornea. Sabi niya, si Pastor, baka meron gustong sabihin. Siyempre, pag binigyan ka ng ganung pagkakataon, alam na, di ba? Amen. Right. Kailangan nyo din ng proteksyon. Magaling na hari, pinatay niya si Goliath sa laban, pinatay niya si Goliath. Pero kahit na magaling siya, anong sabi niya? Ang Panginoon ang aking kalakasan at ang aking shield. Anong shield sa Tagalog? Panangga. Protection. Sabi ko, kahit kayo ay aming protector, kailangan nyo rin ng protection. Sino yun? Yung ating Diyos. Amen. Kaya the Lord is our strength, shield, at holy salvation. Wala pang 15 minutes nung salita ko. Sa biyaya ng Diyos, nag-sinner's prayer ako. Lahat sila nagsitanggap sa Panginoon. Amen. Di ba? Pagkakataon na yun Right. No? Then, sa tuwa ko, at sa tuwa ng bagong company commander, sabi niya sa akin, Pastor, ano bang probinsya mo? Sabi ko, Bukidnon ako, sir. Bisaya ako. Sabi ko, uy, parehas data. O, paras pa kami, taga Bukidnon. Amen. Sabi ko, taga Bukidnon ka rin pala, pastilan. Sa may atong him, Bukidnon him. Siyempre, Bukidnon my home.
Alam mo na yan, wherever I may roam the distant land to see, I long to go back soon to see Bukidnon home. Yan ang aming hymn. Hindi kagaya ng hymn nyo dito. Alam mo ka. No? Anong hymn nyo ba dito? Mga bolate. Sa Bohol, meron din kaming Bohol hymn. Kasi doon, tatay ko taga Bohol eh. Bohol hymn. Yuta kong minahal, hatag ni Bathala, sa adlaw gabi itag ng tanan. Yan yung Bohol hymn. Pero maganda talaga yung Bukidnon hymn. Yung Bukidnon may English eh. Oh? Tapos sa chorus, there my heart yearns to be in far away Bukidnon land, under its sky and starry gloom, where love and joy never die. Yun, kinanta din niya. Sabi ko, taga Bukidnon yun kasi. Batang-bata, 34 years old. Amen? At para nga kaming ang tagal na magkakilala eh. Dahil yan sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Salamat sa Panginoon, no? Kailangan magpatuloy tayo. Amen? Saan tayo magpatuloy? Continue to learn. What to learn? The Word of God. Huwag mong sabihin na alam mo na. Wala kang alam. At kung meron ka namang alam, lagi kong sinasabi to, di ba? Lagi mo lang iisipin na wala kang alam. Kasi kung iniisip mo na maalam ka na, marunong ka na, mawawala ka ng enjoyment. Mawawalan ka ng gana. Tingnan mo, kung estudyante ka, alam mo na yung lesson. Hindi ka mag-i-enjoy. Hindi ka mag-i-enjoy makinig sa teacher mo. Bakit? Alam mo na eh. Ang gawin mo na lang, palitan mo na lang teacher mo. Alam mo na pala eh. Pero pag ang iniisip mo na wala kang alam, mag-i-enjoy ka. Magpapatuloy ka eh. Kaya sa ministry, sa pag-aaral, isipin mo palagi na wala kang alam. Kasi kapag ikaw ay iniisip mo wala kang alam, mananahimik ka lang. Ayaw mo ng argumento, ayaw mo ng debate. Yung mga taong konti lang ang alam, yung mga masyado may ingay. Dami dyan sa Facebook, nagigipag-debate sa ano ba itong napakaingay mo? Meron nga dyan eh, bakit ko naging friend dyan eh? Nag-accept lang naman ako palagi. Ang ingay-ingay, sabi ko, alam mo ikaw, bumubulak yung bunganga mo, napakaingay mo. No? Para kang sapa na maingay kasi mababaw. Diba yung sapa na, yung ilog na maingay, mababaw yun. Yung malalim, tahimik. No? Hindi man nagre-reply sa akin. Kaya let us continue to learn. Kaya bawat pananambahan, punta! Kasi dito matututo tayo. Huwag mong sabihin na hindi ako natututo. Tama ba? Kahit nasa tingin nyo, mga sinasabi ko, paulit-ulit na. Pero okay na yung paulit-ulit na mayroong kwenta. Kasi may mga paulit-ulit na walang kwenta. No? But continue thou. Saan tayo dapat magpatuloy? Sa kaalaman. Continue to learn. Yung matuto. Pangalawa, let us continue to lean on the Lord. Una, learn on the Word. Kailangan natin magpatuloy tayo sa pagkatuto sa salita ng Diyos. Pero ngayon, let us continue to lean on the Lord. Ano ibig sabihin ng lean? Di ba sabi doon, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Patuloy tayong umasa sa Panginoon. Huwag kang aasa sa sarili mo. Sabi ni Haring Solomon sa anak niya, Proverbs chapter 3 verse 5, sabi niya, saan tayo aasa?
Sa Panginoon lang talaga. Amen. Huwag kayong masyadong believe sa sarili nyo. Right. Right. Eh, yung mga taong mayayabang, yun yung mga tao na hindi umaasa sa Panginoon. Right. Tama ba? Ah. Lalo na kapag bakit? Ano ka na ba ngayon? Yung mga sarcastic. Na itong taong ito ay tingin niya sa sarili ba na sabi na natin na marami siyang pera. So, ano mo naman yung pera mo? Right. Di ba? Sabi, bakit? Ano na bang narating mo? Kita mo. Ang sinabi ko lang naman, masalamat ako dahil meron pastor na ginamit ang Diyos sa buhay ko. Amen. Picture namin eh. No? Pero matagal na to. Pero yung nasabi sa akin, bakit? Ano ka na ba ngayon? Ano bang narating mo? Tinignan ko, pero hindi ko na sinagot. Kasi, ano nga ba ang naabot natin? No? Ang punto ko lang doon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kung wala yung pastor ko, wala rin ako sa pinalaluyan ko. Tama ba? Right. Oh, yun lang, ganun lang ibig sabihin. Kaya natawa lang ako eh. No? Natawa lang ako. Kaya, lahat ng mga kung ano invitation niya, diyan pumupunta. Tama ba? Amen. Ang tao kapag ang kanyang natapos 6, diba? Huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa lupa na nananakaw, na kinakalawang. Diba? Sabi niya, okay, mag-ipon. Kundi mag-ipon ka ng kayamanan sa langit na kailanman hindi nananakaw. Amen. Diba? Kaya kung ang tao, ang kanyang pinakakayamanan ay dito lang, pinakakawawang tao yan. Right. Kasi pag namatay yan, wala. Di man madadala niya. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6, ang tao ipinanganak na hubad. Hubad din na babalik. Pag namatay, wala. Ibig sabihin, ipinanganak tayong wala. Meron ako, meron. Wala, di ba, Brad? Right. Puro wa. Ibig sabihin, wala. Kaya, pinanganak tayong walang dala. Pag namatay tayo, wala rin din madadala. Right. Pero ang nakakalungkot, yung iba, pag namatay, lahat ng kayamanan pinapadala sa kabaong. Kaya yun, hinuhukay yung kabaong, yung libingan. Right. No? Tayo, ang kayamanan natin, hindi nananakaw. Amen. Right. Saka hindi pag-aawayan. Correct. Right. Yung isang mama na sa ospital. Hindi pa siya gano'ng pinapansin ng mga doktor eh. Kasi tingin nga may hirap. Pero nung nandun na siya, nagpili na. Kasi sabi ng doktor, mamamatay bahala sa Ateneo, sa Miriam at saka sa UP. Ateneo, Miriam, UP, ang university yan. Sa'yo na yun. Ang pihira. Alam mo yung mga nurses, mga doktor, biglang tumingin dun sa sa pasyente na nagbago yung kanilang tingin. Yaman pala ito. May-ari pala ito ng Ateneo, Miriam College, Ateneo dyan sa Katipunan, saka UP. Grabe yun. Yung pangalawa ko nandyan ba? Pa, dito ako, dito. Ikaw na rin bahala dyan sa may Espanya. Ikaw na bahala sa UST. Diretso mo na sa Moraita, nandyan yung iyo. Sa'yo na yan. Yung mga mata ng doktor, lalong. Nyaman pala dito. Oh. Grabe. Pambihira. Mas lalong na yung mga nyaman pala nito kasi kasuhin na ito. O nurse yung Kuha ng BP. Habang inaano nila yung mama, sabi sa
Sabi ng isang doktor sa asawa, grabe no. Ma'am, napakayaman pala ninyo. Isipin mo, itong mister nyo, ibinigay yung Ateneo, yung Miriam College, yung UP, sa panganay ng anak. Yung pangalawa naman, ang kanyang ibinigay din yung UST, pati yung FEO. Tapos ikaw yung sa may Alimol, mga ban, sa iyo na, pati terminal. Napakayaman yung tulamon, no? Sabi niya, tangi. Hindi yun amin, yun yung ruta ng mister ko sa pagtitinda ng balot. Yeah, let us continue to lean on the Lord. Huwag ka talagang aasa kahit kanino. Hindi sa sarili mo. Masyado kang bilib sa sarili mo. Kung mga hindi nagtatapat sa Diyos, ano ka? Masyado kang bilib sa sarili mo? Without God, you can do nothing. Without the church of God, you're nothing. Masyadong bilib sa sarili. Pasalamat ako na nung na-save ako, I never departed myself from the church. Kung saan ako nilagay ng Panginoon, nandun lahat eh. Ba't ako lalayo? Kaya kayong mga estudyante ha, huwag niyong gawing dahilan yung pag-aaral niyo. Sabihin niya yan, di ako masyadong nakakadalo kasi busy. Huwag niyong gawing dahilan ang church, ang school. Ewan ko ba, may mga eskwelahan, pati linggo, may pasok. No? Yung anak ko, may pasok ng linggo pala. Anong pasok mo? 7 to 10. Oh. Sipin mo yun. Sabihin mo dun sa teacher, bakit may pasok kayo? Diyan ko pinapasok para malapit sa church at may pasok din pala. Kala ko ba walang pasok dyan pag linggo? Dumami na po yung students, kaya nawalan na sila ng teacher. Ganun ba? Okay lang. Pag nandun kayo, pag walang teacher, si pastor namin nagtuturo ganito, ganitong oras. Pag wala, di ikaw dun. Mission field nyo yun. Gawin nyo yan ha. Huwag kayong manahimik. Magpakilala kayo doon. Ma'am, ako pala ay ganito. Pwede ba akong mag-pray? Pwede ba akong mag-share ng Bible? Dapat ganyan kayo makilala. Hindi yung kilala kayo na luko-luko. Ha? Shhh, makinig kayo. Dapat makilala kayo sa mga eskwelahan niyo ha, na matino. Huwag luko-luko. So, huwag kayo manahimik, pambira. Isipin nyo, ano meron tayo? Ang hawak natin, ang alam natin, yung pinaka-kailangan at pinaka-pag-asa ng tao. Ano yun? Ebanghelyo ni Kristo. Mananahimik ka lang? Alam mo, mananahimik ka lang? Yung pananahimik sa katotohanan at alam mo na dapat mong gawin. Di ba sabi ni Santiago, kasalanan yun? To him that knoweth to do good and doing it not, to him it is sin. Hanggat may anong turo. Yeah. Pagkasabi sa akin, Pastor, baka meron kang sasabihin. Ano pa bang sasabihin ko? Gospel of the Lord Jesus Christ. Pero lagi kong inaano ba, kung ano yung sa isang salita lang na makukuha yung atensyon nila. Di ba? Salamat po sa inyong paglilingkod sapagkat dahil sa inyo nagkaroon ng kapayapaan at kayo ang nagpoprotekta. Hindi lang kayo, pati yung mga forces of the Philippines, pati rin kayo, no? Kayo yung mga law enforcers, maraming salamat sa inyo. Nagpoprotekta kayo sa amin. Pero alam niyo ba, kailangan niyo rin ng proteksyon. Tapos gamit ako ng illustration. Diba? Nakaraan, no? Mayroong isang pulis, isang guhit, patrolman, sumingit. O yung isang pulis, alam niyo, pastor, sa Cubao yun, sa Cubao. O diba? Ilang taon na yun? 27, pastor. Anong nangyari sa kanya? Sumingit, nahulog sa may
Imburnal, pagka gumanon sa imburnal, pak, natumba. Diretso siya doon sa gulong ng bus, na gulungan. Warak yung dito niya. Gikuha mo na atensyon nila. Kita mo? So, ano? Lahat sila nakinig. Pagdating sa sinner's prayer, tumanggap. Pati yung mga dating nagtanggapan, tumanggap ulit. Hindi bali ng ano, basta sigurado. Kailangan ano, direct to the point. Ito yung kailangan ng tao eh. Salamat sila. Salamat po, Pastor. Ang pagkano at nagsilapitan sila sa akin. Salamat po. Kailangan natin yun. Minsan, nire-request ko sila one Sunday morning. Papuntahin ko sila lahat dito. Busy lang sila sa pag-checkpoint eh. No? Pero yung isa ano dyan, yung kanilang lieutenant, close na natin. Basta tayo, huwag tayong umasa. Kahit kanino sa Diyos lang talaga. No? Let us continue to learn the Word. Amen? Then pangalawa, let us continue to lean on the Lord. Trust in the Lord with all thine heart and lean not. Lean not. Huwag kang umasa sa iyong sariling kaunawaan unto thine own understanding. Kasi pag masyado tayong umasa sa ating sarili, sa ating talino, naku, baka isang babok lang ng ulo natin. Makalimot ka na. Amen? Even the greatest boxer during his time, si Muhammad Ali. Bira yun, ganun-ganun lang yun, pero nung dumating yung Parkinson's disease, anong nangyari sa kanya? Ganun-ganun no. Pero samantalang dati, yun ang talagang paboritong boxer ng ano. Pero dumating yung time, Parkinson's disease, wala na. Yung utak niya, inaano ng sakit. O, tapos na Alzheimer pa, nakakalimot na. O, di ba? Pero samantalang dati, masyadong bilib sa sarili. No? Pero maya-maya, merong isinugod sa ospital. Isang babae na galing sa parang sales lady. Ang ganda ng suit niya, pero yung mukha niya, wasak yung kabila. Kasi nakasakay sa sa single na motor, tapos bumangga. Parang yung nangyari sa may video na bago yung tatlong estudyante, may dalawang babae ang namatay. Meron bagong video na talagang nakita yung pinukuha na yung katawan. Ilagay sa yung isa doon talagang grabe. Grabe makita mo yung mukha. No? Kaya mga kapatid, tayong masyadong hindi kailanman, huwag tayong bumilib sa ating sarili. Always trust the Lord. Amen? Politiko. Itong politiko na ito ay napakasikat. Babae. Tumakbo pa siya ng presidente pero natalo siya. Napakatalino niya. Ang galing niya mag-English. Siyempre, yung kanya ding anak, matalino din. Sobrang bilib din sa sarili. Sobrang bilib din. Wala preschool, elementary, secondary, puro yan. Puro high honors, kumbaga, valedictorian, magna cum laude, nagtapos sa Ateneo, yung kanyang anak, number 1 din yata, kumuha ng abogadisiya, nagtapos, magna rin, kumuha ng bar exam. Hindi pumasa. Anong ginawa niya sa sarili niya? Too much expectation from himself. Anong ginawa niya? Makamatay. Makamatay. Di ba? Kaya mahirap pag masyado tayong bilib sa sarili natin. Tama ba? Pag masyado kang bilib sa sarili mo, ang mga tendency niyan, siyempre hindi ka maliwala sa paglilingkod sa Diyos. Tsaka, ang tingin mo sa iba, wala yan. Ganyan yan. Baka magulat ka, yung ginaganyan mo, yung pala yung, di ba?
Kaya huwag talaga tayong ano eh, yung mga taong masyadong believe sa sarili, masyadong pag tumingin yan sa iba, nagaganon. Oh? Kaya mahirap maging masyadong magtiwala sa sarili. Right. Pero pag sa Diyos ka lang magtiwala, itong bihira. Amen. Magugulat ka. Amen? Amen. Diba sabi ni David, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Right. When you're afraid, trust in the Lord. Amen. Psalm 56:11, sabi ni David, in God will I put my trust. I will not fear what man can do unto me. Miyerkules pa, Mawebes, may Biyernes pa. No? Tatlong araw lang kayo, no? Sa Bible nga araw-araw sila Amen. Acts 5:42, and daily in the temple and in every house they cease not to teach and preach Jesus. Daily yun. Ang tao, dili. Muna tayong church, dili. Dili. Ayaw. Sila, mga unang disipulo ng Panginoon, dili. Amen. No? Kaya nga, ang sabi ng mga saserdote, you have turned Jerusalem upside down. Dahil sa kanilang araw-araw na pangangaral ng salita ng Diyos. Daily. Kaya they continue to learn the Word of God. Walang pagtatapos to hangga tayo kunin ng Diyos. Amen. Ha? This is the written Word of God. If our days on earth, here on earth is over, we will see the living Word of God in heaven, Jesus Christ. Ano yung written Word of God? Oh? Walang katapusan to. Right. No? Walang katapusan. So let us continue to learn His Word, the Word of God. Then number 2, let us continue to lean on the Lord. Sa Panginoon lang talaga tayo. Sa Panginoon lang talaga tayo magtiwala. Right. Tama. Amen? Amen. Huwag sa sarili. Ha? Huwag ka masyadong believe sa sarili mo, ha? Right. Amen. Kasi, madi-disappoint ka lang. Pag masyado kang believe sa sarili mo, alam mo, pagdating ng araw, talagang isisiparate mo yung sarili mo kasi mapapahiya ka eh. Right. Oo. Alam niyo ba sa mga reunion ng mga high school, hindi lahat ng mga tayo, meron dyan na parang binubuli lang, pinagtatawanan, no? Habang niloloko, binubuli, ngiti-ngiti lang. Tapos yung iba talagang sobrang yabang. Dumating yung panahon, yung binubuli, pambihira. Ang nagpapakumbaba talaga yung tinataas. Right. Tama. Yung mga ngayabang, wala. Kaya pagdating ng reunion, kahit anong kahit na nilalagay na sa group chat, ayaw talaga. Bakit? Nahihiya eh. Right. Kasi pagka nag-reunion kasi, di ba, throwback palagi yan, di ba? O, dan yung Lord, di ba, kayo dati, magkasintahan, di ba, ganun yan eh. Right. No? Di ba, ikaw yung dating commandant, commander ka ng platoon, di ba? O, tapos, wala, ayaw sumali. Itong sinasabi ko sa inyo, totoo to. Amen. Right. Totoo yan. Eh, yung nakikita ko talaga yung mga tao masyadong believe sa sarili. Yung mga walang taong, walang paglilingkod sa Diyos, wala, kawawa talagang buhay. Tama. Ha? Continue to lean on the Lord. Amen. Amen? Amen. Right. Then panghuli, let us continue to lead others for the Lord. Para, ano ibig sabihin lead others for the Lord? It speaks of soul winning ba rin? Kaya yung word na continue, di ba? What if tayo'y magtatapos na sa mundong ito? Who will continue? Sino ang magpapatuloy? Siyempre yung mga bunga natin. Right. Amen. Amen?
Yung mga bunga natin, ang dami ng mga pastor na ginawa ng Panginoon. Ay, last week yata, nilibing na yung pastor sa may Baliwag, Pastor Yagi. Wala na siya, pero the work there will continue. Amen. Ngayon, sino ang tatayong pastor? Isa sa mga bunga niya. Kita nyo? Right. Yan na, let us continue to lead others for the Lord. Kasi mamamatay talaga tayo eh. Sino magpapatuloy? Oh? Halimbawa, namatay na ako dito, bukas. Amen? Akala ko may mag-amen eh. Meron talaga dapat magpatuloy. Right. Di ba? Malay natin si Sander. Amen. Isa lang nag-amen del. Ayaw nila. No? Malay natin si Adino. Right. Ha? Doon, nung amen. Matagal pa. Doon ka muna. Gusto mo na, ha? And let us continue to lead others for the Lord. Amen? Amen. Tuloy-tuloy lang tayo mag-akay ng kaluluwa para sa Panginoon. Right. Kasi pag hindi tayo nagpatuloy sa pag-akay, magpatayo tayo ng building. Yung pa namang bagong building na ipapatayo natin sa biyahe ng Diyos ay nasa mga 500 ang capacity. Amen. Tapos tayo, ilan tayo ngayon? Mga 50? Ilan tayo kapag Sunday? Nasa 100 plus, di ba? Right. Tapos lilipat tayo doon, 100 pa rin. Huwag na tayo lumipat doon. 100 pa rin eh. Pero, siyempre, pag nalipat na tayo doon, lahat ng mga outreaches na yan, nadalhin na natin yan. Amen. Right. Amen? Amen ba? Amen. Tapos yung mga ayaw na talaga, huwag na pumunta. Ayaw na eh. Right. Amen kayo. Yung mga ayaw na, huwag na pumunta. That's right. Yung mga taga-Bagumbong, tapos ayaw na, huwag na pumunta. Sino ba taga-Bagumbong dito? Ikaw mo lang, no? Hindi. Encourage pa din natin mga kapatiran na pumunta. Amen? Kaya let us continue to lead others. Amen. Wala man tayong kapangyarihan na tandaan nyo ang nagdadagdag ng tao sa church, ang Diyos talaga. Right. Pero it is our obligation to share the gospel at to invite others. Mag-share ka, mag-invite. Diba? Bahala ng Panginoon kung pupunta, praise the Lord. Amen. Kung hindi pumunta, huwag tayong magkaroon ng sama ng loob. Hindi pumunta eh. Right. Di ba? Kasi ang Panginoon lang talaga ang nagdadagdag. Siya din ang nagbabawas. Right. And the Lord added to the church. Ang Diyos ang nagdadagdag. Kaya huwag tayong mamilit. Kung ilan lang dyan, yan lang yung nilagay ng Diyos eh. Amen. Yung pagtuturo ko, hindi magbabago. Kahit na 5 na lang yan dyan. Dami ko na napuntahan, mga nag-preach ako. Nag-preach na ako sa maraming tao. Nag-preach na ako sa 1,000 ang crowds. Nung doon sa yung nagkaroon ng surrendering, di ba? Ang dami nun. Pero never nagbago yung gana ko eh. Kunti lang. Walang gana naman. Hindi ah. Amen. Basta salita ng Diyos, ganado tayo mga ng salita ng Diyos. Amen? Wala yan sa sa crowd. Mahalaga ang salita ng Diyos na ipahayag. Kaya na, what to continue? Let us continue to what? Number 1, to learn His Word. Huwag mong sabihin na alam mo na. Right. Wala ka pang alam. Right. Amen. Ha? Patuloy lang tayo. Yung mga utak natin, lalo na kayong kabataan, ulitin ko grabe nakasama yung mundo natin ngayon.
Dahil sa cellphone, dahil sa social media, dahil sa internet. Sabi ko nga sa inyo, yung napuntahan namin lugar sa Samar, sa Yabong, halos lahat ng kabataan doon nagja-jogging. Sabi ko lang, yung mga tao dito, ang hilig mag-jogging. Yun pala, kasi nga, walang signal doon. Right. Nagja-jogging, mga kabataan. Kaya mga utak nun, mga unpolluted. Kumpara mo sa syudad o sa lugar na ang taas ng signal, wala. Right. Right. Saan yung mga kabataan? Nasa sulok. Pinukulong ang sarili. Amen. Sa kapapanood. Kung ano pinapanood. Puro kabastusan. Kaya yun. 13 years old. Ginahasa, pinatay yung 8 taong gulang. Kaya anong kailangan natin? Tingnan ito mga bata, di ba? Dati mga walang cellphone. Para ang tingnan. Ang amo tingnan. Ngayon mukha na mga amo. Right. Tingnan nyo ang mga cellphone nyo. Kahit saan ka manood ngayon, sa Facebook, magugulat ka, mayroong advertisement na bastos. Right. Tama hindi? Amen. Magugulat ka, ang ganda ng maya-maya, biglang may pitgum. Yung pitgum, yung inumin mo daw yung kape. Gugulat ka, mayroong biglang nagsayaw-sayaw na ganito kataba dati. Uy! Di ba? Mag-pitgum ka ngayon eh. 30 days challenge na yun eh. Tingnan nyo. Uy, makinig eh. Di ba pagdating sa preaching na para ka na lang aanga-anga. Hindi ka nag-i-enjoy. Alam mo kung bakit? Ha? Kasi yung utak mo, punong-puno ng basura. Amen. Ang isang tao na ang utak ay okay, lalo na sa salita ng Diyos, nag-i-enjoy yan. Right. Amen. Hindi ka ni mga kabataan, no? Ha? Yung iba bigla. Yung iba, wala nang inosenteng mga kabataan yan, lalo na pag may cellphone yan na Right. Right. Wala na. Meron pa nga ako nakita, hindi ko alam kung totoo yun o video lang, pero parang totoo eh. Magulang, binigyan ng cellphone yung batang babae, ang ginawa, nagalit, sabi niya, ayoko nito, pangit-pangit, sinampas yung tapos gusto ko iPhone. Yung tatay, umiyak eh. Sabi niya, grabe naman, pinagtyagaan ko to. Magsasaka. Pinagtyagaan ko to na mabili para maibigay sa anak niya kasi sa school daw, uso yung kailangan. Talaga ba sa school kailangan ng mga Kailangan cellphone? Ha? Sa panahon ngayon, kasi nandyan yung mga kaya research. Ang aga-aga umalis dito. Ang panghapon, pero maaga umaalis kasi research daw. Research. Ikaw, puro ka research? Anong oras pasok mo? Alas 12. Anong oras ka umaalis dito? Ha? Kasi huwag naman ako paglulukoy na research kayo. Aga-aga nawawala. Pupunta sa di ba, Tio? Grabe mga kabataan ngayon. Right. Ang utak ng kabataan, hindi man lahat ha. Utak karnal. And that carnality will lead to criminality. Right. How can you imagine? 13 years old, 13-year-old boy. Sabi ng pastor, oh boy. Sa Ilonggo kasi nun, labutaw. Oh boy daw yun. 13 years old. Dinala yung kalaro, kapitbahay pa, parang malayong pinsan pa nga daw eh. Tapos, bakit niya nagawa yun? Grabe yan, bakit niya ginawa yun? Dahil sa mga pinapanood niya.
Right. At gusto niyang maranasan yung pinapag. You see? Kung ako maging presidente, alisin ko talaga yung mga internet na yan. Yan ang number one talaga. Karamihan ng, bakit meron mga cybercrime? Dahil sa internet. Right. Grabe, no? Uy, grabe, di ba? Right. Tama. Kaya nga sabi ni Paul, this know also that in the last days, perilous time, napakadelikado na talaga. Right. Perilous. Day of danger, napakadelikado ng panahon natin. At saka ngayon, generation of perversion. Yung pervert, di ba? Kabaluktutan. Kung ano yung mali, pinapalabas ngayon na tama na. Kung ano yung tama ngayon, parang yun ang nakakatawa na. You bring Bible to your school, di ba? Tatawanan kayo? Kaya karamihan sa inyo, hindi nagdadala ng Bible, di ba? Right. Kasi tatawanan kayo. Magdala ka ng Bible. Ano yan? Bible? No? Tatawanan ka. Right. Magdala ka ng cellphone na keypad lang. Tatawanan ka rin. Right. Mas okay pa yung cellphone na ganun eh. Kasi wala dyan. Hindi ka makakapag-YouTube. Hindi ka makakapag-Facebook. Tama? Tama. Tingnan yung mga estudyante ngayon. Ano ang mga cellphone? Anong mga cellphone? Ha? Ang gaganda. Tapos lagi pang merong Wi-Fi pa, may data pa. Kaya kung kaya ganun na lang katindi ang kasamaan. No? Kaya pagdating sa church, mukhang mga manok na gidungoy. Right. Hindi ba alam paano yung manok na gidungoy? Ano ba yung gidungoy na manok? Wala yung manok na may sakit. Kaya tatawagin mo na. Uy, pasalamat naman kayo na merong nagsisita sa inyo. Yeah. Right. Tama. Ha? Perilous. Delikado. Kaya patuloy tayo, ha? Yeah. Amen? Yeah. Tuloy lang. Hanggat hindi pa kinukuha ng Diyos, tuloy lang. Right. Hindi parang umiiyak. Tuloy lang. Amen? Yeah. Ano yung tatlong bagay na dapat natin na ipagpatuloy? Continue to learn. What? Of course, Word of God. Pangalawa, continue to lean on the Lord. Sa Panginoon lang talaga magtiwala. Amen. Kasi pag nagtiwala ka sa Panginoon, doon ka hihiling sa Kanya. Di ba? Right. Lean, di ba? Lean on me. Sandal ka sa akin. Huwag tayong kung kani-kanino sumandal, ha? Right. Malakas ako dyan. Nakasandal ako dyan. Hindi. Kahit na yung pader, huwag mo sandalan. Right. Isang lindol lang yan, yung pader. Baka yung papatay sa'yo. Right. No? Tama. Then panghuli, lead someone for the Lord. Amen. Patuloy lang tayo. Right. Pag may naliligtas, sabi nga, only eternity can tell. Pero pag may naliligtas, natutuwa ang Diyos. Amen. Pag Right. natuwa ang Panginoon, ang napakadali niyang hinian. Amen? Amen. Tuloy-tuloy lang. Hanggat may pagkakataon na magturo. Ay, mga estudyante, ha? Mga estudyante, ha? Hindi na kayo elementary, ha? Yung iba sa inyo, college, senior high school, junior high school, alam nyo na paano mag-swimming. Ha? Dapat makilala ka sa room nyo na, natuturo ng Bible yan. Amen. Right. Hindi yung kilala ka sa room nyo na ikaw ang number one pasimuno ng kalukuhan. Ang napakapangit, napakawalang kwentang yan. At makilala ka talaga. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Let's continue. Kung tumigil ka na, tuloy lang. Right. Tuloy lang. Tuloy lang. Amen. Kasi pag meron tayong nadala sa Panginoon, sila magpapatuloy sa atin. Pagdating Right. natin. Tama.
Wala na si Pastor Arias, pero his legacy remains. Isa kami sa mga bunga. Amen. Tuloy lang. Tuloy lang. Amen? Right. Tayo tayong lahat. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa paalala na magpatuloy kami. Lord, to start is one thing, but to continue is another thing. Totoo, Panginoon, ang mag-umpisa, madali lang. Pero yung magpatuloy, mahirap. Lalo na sa amin pong paglilingkod, Lord. Marami na kaming nakita. Ang galing sa umpisa. Faithful sa umpisa. Pero pagdating ng panahon, Lord, hinto din. Panginoon, tulungan niyo po kami na magpatuloy. Magpatuloy na matuto mula sa inyong salita. Magpatuloy na magtiwala sa inyo lamang, Panginoon. At magpatuloy na mag-akay ng kaluluwa para sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Lord, only by your grace, we can continue. We can continue not because we are knowledgeable, we are good. We can continue because of your grace. Salamat po, Panginoon. Salamat. Higit sa lahat, Lord, dalangin ko na ang bawat isa ay mapuno ng kaalaman mo mula sa inyong salita. Hindi ng kabulastugan na dulot ng sanlibutan. Nakakalungkot isipin, Panginoon, na maraming kabataan ngayon ang nasa utak ay kasamaan, kademonyuhan dahil sa kanilang mga nakikita, napapanood, na-observe. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na magpatuloy. Patuloy na matuto, patuloy na magtiwala sa inyo, at mag-akay ng kaluluwa. Salamat po sa inyo. Purihin ka at bless you po ang aming pagkakaloob sa gabing ito. Ang lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, then let's give our offering.